May assessment ang isang ekonomista kaugnay ng resulta ng biyahe ni President Marcos Jr. sa Estados Unidos. Si MJ Mondihar sa report. Sa pagbisita ni President Ferdinand Marcos Jr. sa White House, nakumbinsi niya si US President Donald Trump na ibaba sa 19% mula sa 20% ang taripa na ipapataw ng Amerika sa exports ng Pilipinas. Kapalit nito, pumayag naman ng Pilipinas na alisin ang buwis sa imported na produkto mula sa Amerika, gaya ng sasakyan, trigo, soy at mga gamot. Habang nasa US, tinanong si Marcos Jr. kung hindi ba dihado ang Pilipinas sa naturang kasunduan. How would you justify po sa Filipino people, especially to our small exporters and manufacturers, that a 19% tariff is acceptable or fair? It is not our decision. So I will justify any decision I make, but it's not my decision. That number doesn't come from the Philippine government. So you will have to ask whoever imposed the 19% tariff how they justify it. I couldn't answer it. Ayon sa ekonomistang si Dr. Michael Batu, malinaw na lugi ang Pilipinas sa naturang deal. That is a signal of incompetence, Admar. The fact na pumunta sila doon in person, kanilang nakuhang deal hindi maganda, that reflects incompetence ng mga tao. Babala ni Dr. Batu, maaari itong makasira sa tiwala na iba pang mga dayuhang mamumuhunan sa bansa. Now, if I'm an investor, would I be willing to invest my money sa isang bansa that is being run by incompetent people? Hindi ba? So, kumbaga, magkakaroon ng pagdududa mga investor in terms of yung kalidad mismo ng governance na meron tayo. Kinisyon din niya ang performance ng mga opisyal na kasama ng Pangulo sa US trip nito. Kasama sa delegasyon, sina Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro, Defense Secretary Gibo Teodoro, Trade Secretary Cristina Roque, Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs Frederick Go, at iba pang opisyal. Consider actually firing itong mga nagne-negotiate na ito. Kasi alam mo, Admar, sa private sector, Master Judea, sa private sector, pagka incompetent, sisisantihin kayo. Git ni Dr. Batu, mahalaga ang competence sa gobyerno, lalo na sa mga nakikipagsundo para sa ekonomiya ng bansa. On top of the incompetence, the Marcos Jr. government values more loyalty of their people rather than competence sa trabaho. At hindi maganda kasi nakikita yan ng foreign investor. Para sa Diyos sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondihar, SMNI News.